ang mga batas na dapat sundin sa loob ng bahay ni employer. O, di ba? Kung sa kontrata natin ay may Saudi labor law at saka yung Philippine law o Saudi labor law nga, dito naman sa bahay ni Baba is mayroong Babal labor law. Sunggaban, di ba? So yun, para rin sa kaligtasan mo, para hindi ka pagsilusan ni madamdamin, ay wag kang titingin-tingin sa asawa niya. Nako, may kalalagyan ka. Kasi ka when it comes to work. So since Filipino tayo, hindi talaga maiwasan na mapasobra tayo sa tulog dahil din sa kakadot-dot. So, usap sa iba kahit na kapwa mo Pinoy, kapwa mo Pilipin. Ewan ko kung bakit, basta yun. Kasi sabi ng amo ko, pag lumalabas kami, bawal ako magpag-usap sa iba. Assalamualaikum mga katok mo. Kumusta kayong lahat? So, I'm back. So, the last time na naputol yung usapan natin ay pinag-usapan natin yung tungkol sa rules and regulation na nakapaloob sa kontrata o ang budol-budol ni kontrata at ang bogos ni employer. So, ngayon naman pag-uusapan natin ang tungkol sa mga batas at alituntunin sa loob ng bahay ni Baba at Madam. Ibig sabihin, ang mga batas na dapat sundin sa loob ng bahay ni employer. O, di ba? Kung sa kontrata natin ay may Saudi labor law at saka yung Philippine law o Saudi labor law nga, dito naman sa bahay ni Baba is mayroong Babal labor law. At kung sa Pilipinas ay mayroong bahay ni Kuya, dito naman sa Middle East ay mayroong bahay ni Baba. So, kung bago pa lamang kayo dito sa akin channel, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at nang maging updated kayo sa mga pangyayari sa aming mga OFW o sa ating mga OFW dito sa loob ng bahay ni Baba sa Middle East. So yun na nga mga katok mo, mag-umpisa na tayo aking mga kabayan. Kung sa classroom may batas, ayon nga kay Kim Cho, sa classroom may batas, bawal lumabas. Dito naman sa bahay ni employer, unang pagpasok mo pa lamang ay matututunan mo na ang salitang bawal lumabas. Bawal sumilip sa gate, at bawal sumilip sa grills ng bintana na makikita sa labas. Yun ang number 1 na patakaran niyan dahil takot siya na baka maisipan mo na makita mo kung gaano kaganda ang labas ay bigla kang tumakas o maging hurog o maging runaway, inasayang yung ibinayad niya sa iyo sa maktab. At higit sa lahat, takot din siya na baka makuha ka ng mga ibang lahi dyan. Yung mga lalaki kasi dito is masyado silang hunger sa babae. So yun na, bawal lumabas. Number 2, bawal makipag-usap kay among lalaki o kay Baba. Kasi magsisilos si Mada. So yun, bawal yun makipag-usap, bawal makipag-eye to eye. Ayun nga sa PIDOS, diba? Natutunan natin sa PIDOS o sinabi sa atin ng PIDOS at PIOS yung mga ganon. Na bawal kang makipagtitigan sa amo mong lalaki. Bawal kang makipag-usap sa kanya. At higit sa lahat, bawal magkasalubong ang landas ninyo dahil ikaw ay mapupunta sa bawal na kahantungan. So yun ang dapat niyong pakinggan. Wag makikipag-usap sa among lalaki. Kung may kailangan ka, kausapin si among babae. Kung may gusto kang ipabili or may gusto kang iparating kay among lalaki, kausapin si among babae. Ay, ano ba naman yan, no? Diba, ang unang kumuha na, ang employer natin ay among lalaki. Bakit naman, diba, hindi naman natin siya susunggaban, diba? So yun, para rin sa kaligtasan mo, para hindi ka pagsilusan ni madamdamin, ay wag kang titingin-tingin sa asawa niya. Nako, may kalalagyan ka. Kasi silosa yung mga yan. Pagtingin mo pa lang, ay, akala mo naman didikwatin niyo yung asawa niya may putok. Akala mo didikwatin mo at ipapadala mo sa Pinas. Yun ang isa sa mga batas din na dapat mong sundin. Ang bawal makipag-usap sa among lalaki o kahit na sinong member of the family na binata na. Susunod na batas niya ay kailangan on time ka pagdating sa trabaho. Kailangan pag oras na ng trabaho, oras na ng trabaho. At higit sa lahat, huwag mong iiwanan ang trabaho mo dahil mabilis lang sila ma-high blood. Yung mga utak ng mga yan parang mga talangka. Akala nila may ginagawa ka ng anuman niya. Joke. Hindi talaga, yun talaga. Bawal talaga na iwan mo yung trabaho mo. Lalong-lalo na yung kusina, di ba? Pag maraming kusina, o hugasan mo na lang para tapos na.
tigit sa lahat is yung nalilate ka, di ba? Yung nalilate ka pumasok tapos hindi natapos yung trabaho mo, nakita, nagising si amo mong babae, bigla kang narap-rapan niya. So yun. Bawal kang malate sa trabaho, kailangan on time ka when it comes to work. So since Filipino tayo, hindi talaga maiwasan na mapasobra tayo sa tulog dahil din sa kakadot-dot. So yun, iwasan natin yan. Okay lang magdot-dot ng magdot-dot. Basta pagdating sa work, work is work. Kasi pumunta ka dito para mag-work. So ibig sabihin, kailangan mong gampanan ang tungkulin mo bilang isang worker. Isa pang batas ay bawal kang makialam sa kanila o bawal kang makialam sa mga gamit nila. Pwede kang maglinis sa loob ng kwarto nila o sa loob ng bahay, pero bawal na bawal kang mandikwat. O syempre batas na yun sa atin, di ba? Alangan namang magnakaw ka. Ibig sabihin, bawal yung makamay-kamay dito at bawal yung mga harami. So yun ang batas niya kasi yung mga yan may trust issue, yung mga yan. Maglilinis ka sa kwarto nila, minsan may tagabantay ka o di ba may gwardiya ka na. So yun yung isa pa sa batas nila. At isa pa is yung bawal pakialaman yung kung anumang nakalagay na pagkain dyan sa kusina. Kung kakain ka, ibig sabihin nun, kailangan mong magpaalam. Minsan kasi sabi nila, okay lang, o di ba, feel at home, pero hindi. Kailangan pa rin na may permission nila kasi yung mga yan, sabi ko nga, is mga budol-budol sila. Sabihin nilang feel at home, pero yun pala, pag nawala yung pagkain nila, pagdududahan ka na. Ikaw ang number 1 prime suspect na siya gala. Isa pang batas nila mga katok, mga kabayan, ay bawal kunan sila ng litrato. O ayan na, yung mga mahilig mag-picture-picture dyan, mag-selfie-selfie kasama yung mga alaga nila. Be aware of it mga kabayan kasi minsan may mga employer na ayaw nilang kinukunan yung mga anak nila. Well, since yung iba nating kabayan dito ay mahilig nga sa selfie-selfie, dinadamay pa yung bata. Pwede ka mag-selfie-selfie sa loob ng kwarto mo kahit ano pa yan. Kahit ano pang posisyon yan na photo mo, basta wag na wag sa employer at yung mga anak nila. At higit sa lahat, may mga employer din na bawal kunan yung loob ng bahay nila. Yun na yung mahigpit talaga yan, pinagbabawal. Kasi ewan ko, basta bawal kunan yung loob ng bahay nila, bawal silang kunan ng picture, at bawal din picturean yung mga anak nila. So ibig sabihin, dapat ang laman lang na ng phone mo ay mukha mo lang. Naintindihan? Mukha mo lang, kabayan. At ang pinakahuli na alam ko is yung sinasabi ng iba na kapag may nakikita silang Pinay sa labas, di ba, yung nakakasalamuhan nila, nakabayan natin na hindi nakikipag-usap sa'yo, hindi ibig sabihin nun po ay snob or hindi na mamansin or ano na yun, mayabang na. Ibig sabihin lang nun, sinusunod nila ang batas sa sinasabi ng amo nila na bawal makipag-usap sa iba kahit na kapwa mo Pinoy, kapwa mo Philippine. Ewan ko kung bakit, basta yun. Kasi sabi ng amo ko, pag lumalabas kami, bawal ako makipag-usap sa iba. So, yun na nga napagkakamalan na tayong mga Pinay na nasa labas is snob or atribida. Bawal yun. Papaalam ko lang para po sa mga nag-iisip dyan na snob po kami. Hindi po kami snob. Sadyang ayaw lang namin ng gulo or pinapalo lang namin si employer. Ganon po dapat, di ba? Follow the rules and regulation. So that's all lang mga kabayan. Yun lang ang alam kong batas at alituntunin na alam ko sa loob ng bahay ni employer pagdating ko dito. Yun lang ang ma-share ko sa inyo. Kung meron man kayong ibang batas dyan sa loob ng bahay ni employer nyo, please i-comment nyo naman. Para naman aware yung iba, di ba? Sa mga nagbabalak magtrabaho ng bahay, dito sa abroad, nagbabalak na mag-OFW bilang household service worker. Yun ang mga alituntunin na dapat niyong isa-isip. Sa bagay, sasabihin na rin naman yun ng PIDOS at saka PIOS at maging sa UWA. Itatry din kayo kung ano ang mga bawal-bawal na dapat sundin. O diba? Grabe yung mga batas ng employer. Pero tayong mga katulong, wala tayong karapatan magreklamo. Yung i-defend mo na lang yung sarili mo, talo ka pa rin. Kahit anong ribat mo sa among babae. Kapag napagbintangan ka, nako, ganito lang yan sila. Akala kasi nila lagi silang tama. Si employer, akala niya lagi siyang tama, kaya may sarili siyang batas. Pag napunta na tayo dito sa bahay niya, nawawala na tayo ng karapatan. Ang nagiging karapatan na lang natin ay mabuhay, huminga, at magtrabaho. Kasi akala niya nabili na niya ang buong kaluluwa mo. Akala niya nabili ka na niya bilang puppet niya na parang robot. Pero hindi niya alam na wala naman talaga sa'yo yung pera nila di ba?
isang pananggalang ko lamang nila, babalik ka sa maktab, singil-singil ka na, kakapal ng mukha, di ba? Tapos wala ka pang karapatang sumagot. Pag sumagot ka, lahat na lang isusumbat sa'yo. Eh di ba, dasal po sila ng dasal 5 times a day prayer. Pero sila pala yung number 1 ng mga budol-budol at walang niya. That's all for today's vlog mga kabayan. Maraming salamat sa pagsama sa akin. So bago matapos ang video na to, mag-iiwan muna ako sa inyo ng kasabihan ay ang pintuan ay daanan. Kapag may nakita kang dumaan sa bintana o sa bubong o sa bintana na malapit sa bubong, ibig sabihin kabahan ka na. Kung hindi yun magnanakaw is manananggal. So, thank you. Magkano nga ba ang binabayad sa atin ng employer? Magkano nga ba ang ibinibigay niya sa maktab para makuha niya tayo at ma-deploy dito sa kanyang bahay at may kulong dito ng 2 taon? Yan ang pag-uusapan natin sa susunod na vlog at kung ano-ano nga ba ang mga words na madalas natin maririnig sa bahay ni employer na sumasakit na yung tenga natin kasi paulit-ulit na lang akala nila is robot tayo o tayo si The Flash. So yun ang susunod kong vlog.